In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan. At sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo iyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa aking pagninilay, ang tumatak sa akin sa Ebanghelyo ngayon ay ang sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan." Ipinapakita nito na ang Diyos ay mapagpasensya at binibigyan tayo ng pagkakataong magsisi at magbago. Inaanyayahan ako ng salita ng Diyos na manatiling tapat kay Kristo. Sumunod sa kanyang mga utos at maghasik ng kabutihan sa gitna ng mundong puno ng tukso at pagkakahati-hati. Sa panahon ngayon, minsan mas mabilis pa tayo mag-comment sa social media kaysa magdasal sa simbahan, sa pamilya, sa trabaho, at kahit sa pamahalaan. Mas kailangan natin ang pag-ibig, pagpapatawad, katotohanan, at paggalang kaysa galit at paninira. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming manatiling mabuting binhi na namumunga ng pagmamahal at kabutihan. Pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual, lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio,
Reggie, Mary Ann, Chisa, Raymark, at ang aking buong pamilya, pati ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanunood nito. Patuloy mong gabayan ang Santo Papa Pope Leo XIV, ang aming obispo, Monsignor Claro Caluya, lahat ng kaparian at lingkod ng simbahan, ang pamahalaan ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang lahat ng aming mga pinuno. Ipagkaloob mo rin ang kapayapaan sa mga pumanaw, lalo na kina Papa Francisco, Padre Cesar, Ami, Reynard, Jared, at sa lahat ng aming ipinagdarasal sa pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!